Isang asteroid ang bumagsak sa mundo na kasing lakas ng 20 hydrogen bomb. Isang super vulkan na nagbabanta sa lahat ng buhay sa mundo. Ang huling kabuuang solar eclipse. Malamang iba na ang buhay para sa mga apo sa tuhod mo kaysa ngayon, at masaya akong hindi na natin mararanasan ang karamihan dito. Ang asteroid na ito na tinatawag na Bennu ay kasalukuyang itinuturing na may pinakamataas na potensyal na panganib para sa isang seryosong banggaan sa mundo. At papunta ito sa atin ngayon. Ang Jet Propulsion Laboratory ng National Aeronautics and Space Administration ang nagmomonitor ng lahat ng asteroid para matukoy kung may panganib ng banggaan. Ayon sa programa, si Bennu ang nangunguna at may isa sa 1,750 na tsansang tumama sa mundo sa Setyembre 24, 2,182. Natuklasan pa ng mga astronomo na may 30 taong panahon kung saan sobrang nagsasapawan ang ating mga orbit na may 8 magkakahiwalay na pagkakataon na maaaring mangyari ang banggaan. Sa pinakamalapit, aabot si Bennu sa 750,000 kilometro mula sa ibabaw ng mundo. Halos doble iyon ng distansya ng buwan mula sa atin. Ngayon, kung mangyayari nga ang banggaan na ito, ang salpukan ay magkakaroon ng kinetic energy na katumbas ng 1,200 megatons ng trinitrotoluene. Para sa paghahambing, ang Soviet Air-dropped RDS-220 bomber na pinakamalaking sandatang nuklear ay 52 megatons. Ibig sabihin, tatama si Bennu sa mundo na may lakas na katumbas ng 22 Soviet Air-dropped RDS-220 bombers. Bilang paghahanda, matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko si Bennu ng detalyado sa loob ng mga dekada. Ipinadala ang misyon ng origins, spectral interpretation, resource identification, and security water RX kay Bennu upang kumuha ng sample mula sa asteroid at magdala ng ilang mga bato pabalik sa mundo. Inilunsad ito noong ika-8 ng Setyembre 2016, matagumpay na nakakuha ng sample gaya ng nakikita ninyo rito. At pagkatapos ay bumalik sa mundo noong nakaraang taon lamang. Pinag-aaralan pa ang sample, kaya di pa natin alam lahat. Pero alam nating may organikong molekula at ibang di pa kilalang materyales. Isang bagay ang sigurado. Ako mismo ay medyo natutuwa na hindi na tayo andiyan dyan kapag posibleng tumama ang Bennu sa daigdig. Mag-isip tayo ng haka-hakang sitwasyon. Ayos ba? Nagpa siya si Elon Musk na ipadala ang isa sa kanyang anak sa misyon ng kolonisasyon ng kalapit na sistema ng bituin. Inihanda niya ang SpaceX rocket, inilagay ang bata, at ipinadala ito sa paglalakbay sa exoplanet. Pero ang exoplanet na ito ay natatakpan mula sa daigdig, kaya nawalan sila ng anumang komunikasyon sa kanilang tahanan. Nasira ang rocket nila kaya kinailangan nilang mag-survive mag-isa. Ang kanyang anak ay naninirahan sa planeta, nagtayo ng bahay at bumuo ng pamilya. Maraming henerasyon ang ginugol nila sa pagkukumpuni ng rocket at pananaliksik hanggang sa matapos ang 1,000 taon, handa na silang bumalik sa daigdig. Ginawa nila ang paglalakbay pa uwi at dumating sila makalipas ang 1,000 taon mula nang umalis ang unang araw sa planeta. At sa wakas, nagkaroon sila ng komunikasyon sa ibang mga tao. Pero may kakaibang nangyayari. Hindi sila magkaintindihan kahit pareho nilang sinasabing Ingles ang gamit nila. Paano ito nangyari? Kung ipapakita ko sa iyo ang dokumentong ito, mababasa mo ba? Malamang hindi, kasi ibang wika ito. Paano kung sabihin kong Ingles ito? Ito ay isinulat noong taong 616 at nakakagulat. Ang Ingles noon ay halos walang pagkakahawig sa itsura nito ngayon. Kahit 100 taon lang ang nakalipas, iba talaga ang Ingles noon kumpara sa kung paano ito ngayon. Sigurado akong alam mo ito kung nakabasa ka ng kahit anong libro mula sa panahong iyon sa klase mo ng Ingles noong high school. Dati ganito isinusulat ang cooperate at zoologist. Ang diarrhea ay isinusulat noon gamit ang mga ligature na ganito, at ang kabisera ng Japan ay syempre Tokyo. Pero isinusulat na Tyokai-io. Dahil dito sinasabi ng maraming lingwista na maaaring mawala na ang Ingles at karamihan ng wika sa mundo pagkalipas ng 1,000 taon. Lahat ng wika na alam natin ngayon, mawawala na magpakailanman. Nakakabaliw isipin. Kapag sinabi kong Sahara, malamang iniisip mo ay ganito ang itsura nito. Tuyo, mainit, tigang parang impyerno sa lupa. Pero alam mo ba na balang araw ganito ang magiging itsura nito? Isang malawak na damuhan na buhay na buhay. Nangyari na ito dati at mangyayari ulit sa lalong madaling panahon. Sa daan-daang libong taon,
Ang lugar na ito sa Africa ay paulit-ulit naging disyerto o tropikal na savanna tuwing may 20,000 taon na siklo. Ito ay sanhi ng presesyon ng aksis ng daigdig tuwing 26,000 taon, habang ito ay gumagalaw at umuugoy paikot sa araw. Naging disyerto ito mga 1,000 at 100 taon na ang nakalipas matapos matuyong unti-unti sa loob ng 6,000 taon. Sa loob ng 13,000 taon, muling magbabago ang pag-ugoy ng daigdig at magiging luntian ulit ang Sahara. Sa susunod na 10,000 taon, posibleng mangyari ang isang pangyayaring di pa nasasaksihan ng tao. Isang napakalaking pagsabog ng superbulkan. May 20 superbulkan lang sa mundo, na karamihan ay matatagpuan sa United States, Timog Silangang Asya at New Zealand. Para maituring na superbulkan ang isang bulkan, kailangan nitong kayang magbuga ng higit sa 1,000 kubikong kilometro ng material. Isang di kapani-paniwalang dami. Bago ang pagsabog, ang magma ay naiipon sa isang napakalaking silid sa ilalim ng lupa na nag-iipon ng presyon habang ginagawa ito. Nagpapatuloy ito hanggang sa mabasag ang crust ng mundo at magtapon ng magma sa paligid. Halimbawa, sigurado akong narinig mo na ang Yellowstone, isa sa pinakakilalang superbulkan sa mundo. Kung puputok talaga ang bulkan na ito, hindi ka panipaniwalang pagkawasak ang mangyayari. Ang mga kalapit na estado ng Wyoming, Idaho, at Montana ay direktang maapektuhan ng malalaking agos ng magma, abo, at bato. Habang iniisip mong makakatakbo ka, hindi mo magagawa. Ang mga agos na ito ay umaabot ng higit 300 kilometro kada oras, winawasak ang lahat ng madaanan. Ang paligid na 800 kilometro sa paligid ng Yellowstone ay matatakpan ng makapal na abo. At ang shockwave, maririnig ito sa buong mundo. Ang mga superbulkanong pagsabog ay nangyayari lang minsan kada 17,000 taon sa mundo. Kaya huwag kang matakot. 2% lang ang tsansa nitong mangyari sa susunod na ilang daang taon. Kaya malamang hindi natin ito mararanasan. May tanong ako. Kung makakapagpadala ka ng mensahe sa alien na sibilisasyon, ano ang ipapadala mo? Ginawa na natin ito. Sa 25,000 taon darating ang mensahe. At kung may nakikinig, ito ang matatagpuan nila. Noong 1974 ipinadala natin ang Arecibo message, isang interstellar radio signal na may basic na impormasyon tungkol sa tao at daigdig. Ipinadala natin ito sa Globular Cluster M13. Ipinadala ito bilang pagdiriwang ng pagbubukas muli ng Arecibo Observatory sa Puerto Rico. Kaya kapag ginawa mong graphic ang binary data, ito ang makikita mong larawan. Kung magulo rin ito sa'yo, pareho tayo. Kaya ipapaliwanag ko na lang ang mga mahalagang bahagi. May 7 mahalagang mensahe dito. Ang 1 hanggang 10 ay nasa puti. Naka-label sa kulay ube ang atomic number ng hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, at phosphorus. Ito mismo ang mga elementong bumubuo sa ating DNA. Ipinapakita sa berde ang mga formula ng chemical na bumubuo sa DNA nucleotide. Ipinapakita sa puti at asul ang tinatayang bilang ng DNA nucleotide ng tao at grapiko ng double helix na estruktura. Narito sa asul at puti ang sukat ng karaniwang Amerikanong lalaki na 5 talampakan 9 na pulgada. Siyempre meron tayong grapiko ng isang tao at ang populasyon ng tao sa mundo noong panahong iyon na humigit kumulang 4 na bilyon ay ipinapakita sa puti. Ipinapakita rito ang grapiko ng solar system kasama ang Pluto bago ito na downgrade. Natatangi ang daigdig dahil ito ay nakaangat sa tao. Sa wakas makikita rito ang grapiko ng Arecibo Radio Telescope at sukat ng antenna dish nito sa lila, puti at asul. Ang tanong ko sa iyo ay, kung ikaw mismo ang makakagawa nito, alam mo yun, magpadala ng mensahe sa isang alien na sibilisasyon, ano ang ipapadala mo? Trinabaho ko na ito para maging totoo. Kaya kung magustuhan ko ang ideya mo, baka ipadala ko talaga. Kaya ikomento nyo ang mga ideya nyo sa ibaba. Sa mahigit 1,000,000 taon, may mangyayaring nakakatakot pero maganda rin. Karaniwang paksa ito sa science fiction. Posibleng may bituin na dadaan sa solar system natin. Seryoso ako. Ako si Gliese 710. Isa itong kahel na bituin. Mas maliit ng kaunti sa araw natin at nasa mga 60 light years ang layo. Pero hindi ito magtatagal. Sa loob ng 1,029,000 taon, ang bituing ito ay lalamang ng 0.6 light years mula sa ating araw. Kung ikukumpara iyan sa kasalukuyang pinakamalapit na bituin sa atin, na 4.2 na light years ang layo, halos nakakakilabot ang lapit nito. Magiging sobrang lapit nito kaya magmumukha itong kasing liwanag ng Venus at Jupiter, ang pinakamaliwanag na planeta sa ating langit.
Sobrang lapit nito na may 86% posibilidad na talagang dadaan ito sa Oort Cloud. Ang Oort Cloud ay isang napakalaking bola ng mga nagyayelong bato na pumapalibot sa ating solar system. Sa ganitong layo, posible talagang maapektuhan ang ilang bagay sa Kuiper Belt gaya ng Pluto. Maaaring maapektuhan kahit ang maraming kometang taon-taon nating napapanood. Hinulaan ng mga astronomo na maaari itong magresulta sa tinatawag na comet rain, kung saan magpapadala ito ng mga pag-ulan ng kometa papasok sa loob ng solar system sa loob ng milyon-milyong taon. Magdudulot ito ng pagliwanag ng ating kalangitan dahil sa magagandang kometa taon-taon. At syempre, pinapataas nito ang posibilidad ng mga banggaan. Ito na ang pinakamalapit na pagdaan na alam ng mga astronomo sa ngayon. Pero may ilan pang kandidato na iniisip ng mga astronomo na maaaring mas mapalapit pa. Posibleng masyadong malapit. Pero sa ngayon, malamang naligtas pa tayo. Isang epekto ng pagbabago ng klima na hindi natin madalas naririnig ay ang pag-asido ng ating mga karagatan. Sinisipsip ng karagatan ang 30% ng carbon dioxide sa atmosfera. Ang carbon dioxide, dalawang ito ay hinihigop ng tubig dagat, nagtataas ng hydrogen ions at nagpapataas ng asido sa tubig dagat. Dahil dito, hirap na ang mga korales panatilihin ang kalansay nila, kaya naapektuhan ang paglaki at tibay. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang mga bahura sa buong mundo, lalo na sa Great Barrier Reef ng Australia. At ang masaklap pa, tumatagal ng mahigit 2 milyong taon bago makabawi ang mga korales at iba pang organismo sa dagat mula sa ocean acidification na dulot ng tao. 200 taon ng ating mga gawain ang nagdudulot ng 2 milyong taon ng pagkasira para sa mga bahura. Sa libu-libong taon, ang ating mga ninuno ay humanga sa mga bituin, nagkukwento tungkol sa kanilang nakikita. Orion ang mga ngaso, malaking sandok at krus ng timog. Ang mga konstelasyong ito ay gumabay sa mga tao sa loob ng libu-libong taon, maging sa pagtawid nila sa malalawak na karagatan tuwing gabi. Sa loob ng 5 milyong taon, wala sa mga konstelasyong nakikita natin ngayon ang mananatili. Kapag gabi at tinitingnan mo ang bituin, parang hindi sila gumagalaw at nananatili lang sa pwesto nila. Hindi ito totoo. Sila ay gumagalaw sa kalawakan ng daan-daang kilometro bawat segundo, tulad ng araw natin. Simula 2014, tumpak na sinusubaybayan ng misyon ng European Space Agency na Gaia ang posisyon ng mga bituin sa Milky Way. Gamit ang datos na ito, gumawa sila ng video na nagpapakita kung paano gagalaw ang mga bituin sa ating kalangitan sa susunod na 5 milyong taon. Maglalakbay ang mga konstelasyon. Iniiwan ang ating mga kwento sa nakaraan. Ang malaking sandok at Orion ng mga ngaso ay maiiwan bilang malalayong alaala. Ngayon pupunta tayo ng malayo sa hinaharap. Sa loob ng 225 milyong taon mula ngayon, matatapos na natin ang isang buong pag-ikot sa Milky Way Galaxy. Ito ay kilala bilang isang galactic year. Kahit na umiikot tayo ng mabilis sa 230 kilometro bawat segundo, inaabot pa rin tayo ng 225 milyong taon sa Earth para makumpleto ang isang buong ikot. 20 beses nang nalibot ng Earth ang landas nito mula nang mabuo ang planeta. Ngunit wala pang tao noon, pero hindi tayo umiikot sa patag na eroplano. Sa totoo lang, ganito tayo naglalakbay, nakatagilid sa 60 degree na anggulo. Kung kukuha ka ng isang piraso ng papel araw-araw at patong-patungin mo ito sa loob ng isang buong taon, 365 araw, magkakaroon ka ng tumpok na ganito ang itsura. At ganito kalayo ang inilalayo ng buwan mula sa mundo bawat taon. Mga 0.1 mm ito bawat araw. Halos 2 pulgada sa loob lang ng isang taon. Dahil sa tidal interactions, ang gravity ng buwan ay nagdudulot ng umbok sa magkabilang panig ng mundo. Pero dahil umiikot ang mundo sa parehong direksyon ng pag-ikot ng buwan, ang umbok ay nagdudulot sa buwan na bahagyang bumilis. Kaya unti-unti itong lumalayo ng lumalayo. Ngayon, kahit na parang maliit lang ang 2 pulgada sa loob ng milyon-milyong taon, lumalaki rin ito sa paglipas ng panahon. Sa 650 milyong taon, magdudulot ito ng 2 malaking epekto. Ang isang araw sa daigdig ay tatagal ng 24 na oras at 18 minuto dahil bumabagal ang pag-ikot nito dulot ng paglayo ng buwan. At mas mahalaga, magaganap na ang huling kabuuang solar eclipse. Paglampas dito, hindi na sapat ang laki ng buwan para matakpan ng araw.
Ngayon ang buwan ay 400 beses na mas malapit sa daigdig kaysa sa araw at 400 beses ding mas maliit. Ibig sabihin, nakakakita tayo ng total solar eclipse dahil eksakto ang laki ng buwan para matakpan ang liwanag ng araw. Kalaunan, lalayo ang buwan kaya magiging masyadong maliit ito. Hindi na natin makikita ang mga ganitong uri ng eclipse. Sa wakas, sa 1.5 bilyong taon, may mangyayaring talagang kakaiba. Ang plate tectonics na responsable sa paglikha ng malalawak na hanay ng bundok sa buong mundo, lindol, pagsabog ng bulkan, at pagbuo ng bagong lupa, ang mga tectonic plate na yon ay titigil sa paggalaw. Totoo talaga ito. Sa huli, lalamig ng todo ang mantle ng daigdig, hihinto ang paggalaw ng tectonic plate, at magsisimula ang mga epekto nito. Nakakatakot, titigil ang carbon cycle, at maaapektuhan ang buhay sa daigdig. Hindi nagagalaw ang mga kontinente, kaya hindi na rin mabubuo ang mga bagong kontinente. Sa milyon-milyong taon, huhugasan ng hangin at panahon ang mga bundok sa daigdig, kaya magiging patag na lang ang lupa. Maaaring muling maging mundo ng karagatan ng daigdig sa pagdaan ng panahon. Natatakpan ng malamig na karagatan ng buong planeta. Sa totoo lang, masaya akong hindi ko mararanasan ang araw na yon.